Putang ina. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Andito ako ngayon sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. Inupload yung office phone ko. Nangihinig ako. Putang ina. Putang ina talaga. Ayan yung sinasabi nyo safe. Ang dami-daming mga modus operandi. Sumakay ako ng jeep kanina kasi papunta ako ng Senate. Kasi dun yung duty ko sa beat. Pagsakay ko ng jeep, may lalaking bigla akong binuhusan. Ayan. Binuhusan niya ako ng ganyan, hindi ko alam kung ano yung binuhos niya sa akin. Tapos, nag-offer siya sa akin ng wipes. Yung cellphone na office phone, pinatong ko dito sa bag. Pagpatong ko dito sa bag, binigyan niya ako ng wipes. Pagbigay niya sa akin ng wipes, dapat pupunasan ko na kasi nagmamadali nga ako. I was so frustrated kasi papunta ako ng duty. Tapos itong suit ko, kakabili ko lang din. Hindi madali para sa akin yon. So sobrang frustrated ko. Gusto ko sumigaw na pamura ako sa jeep. Nag-offer pa siya sa akin ng wipes. Pinunasan ko na. Bigla siyang bumaba dyan sa May de la Rosa na 7-Eleven. Hindi ko napansin na pati yung cellphone ko, kinuha niya na. Sabi ng mga nakakita sa kanya na katabi ko, nandun daw pumasok sa 7-Eleven. Pagpasok ko na 7-Eleven, wala na siya doon. Pinatingnan namin sa CCTV. Nanginginig pa ako, putang ina nila. Putang ina niya. Yan ba sinasabi nila na ligtas sa Pilipinas? Putang ina. Putang ina talaga, sir. Pasensya na po, pero sobrang frustrated ko po. Papunta ako ng duty. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo mahuhuli. Putang ina nyo. Nagawa nyo nga sa amin. Nagawa nyo sa amin. Paano na lang sa iba? Paano na lang yung mga hindi taga dito sa Manila? Ako laking Davao. Ako sanay ako na safe doon. Putang ina, hindi ko alam na pati dito sa Manila mangyayari sa akin to. Pasensya na po, puro na ako mura. Alam ko hindi. Putang ina. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Andito ako ngayon sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. Inupload yung office phone ko. Nangihinig ako. Putang ina. Putang ina talaga. Ayan yung sinasabi nyo safe.